Minsan, ang buhay ay para mabilis na agos ng tubig sa ilog, lalo na para sa mga taong may attention deficit hyperactivity disorder or ADHD. Isa sa mga karaniwang nararanasan ng mga may ganitong kondisyon ay ang pagkalimot at mabilis na paglipad ng isip o mas alam natin sa tawag na lutang. Halimbawa, marami sa atin ang naglalagay ng mga bagay sa isang safe na lugar gaya dito. Ngunit sa isang iglap, parang bigla na lang itong nawawala. O kaya uubusin natin ang maraming oras sa paghahanap pero sa totoo lang, hindi naman ito nawawala. Ang isip lang natin ang naguluhan, no? Or nagdulot ng panandaliang paglimot. Minsan, nakakatanggap tayo ng mga text or email sa trabaho na nais natin sanang mag-reply agad. Pero sa paglipas ng mga araw, tila nananatili tayong walang nagagawa, no? At nawawala na tayo sa context ng mga bagay na dapat nating asikasuhin. Para sa atin, parang ang kasalukuyan ay unti-unting nawawala at nahuhulog tayo sa isang walang katapusang pag-iisip. Dahil sa ating kondisyon, madali tayong mahumaling sa mga bagong libangan. Ang pagsisimula sa isang bagong project ay puno ng kasiyahan at excitement. Kaya kadalasan bumibili tayo ng maraming gamit para dito. Ngunit sa paglipas ng panahon, um, nagiging dahilan din to na pinagwawalang bahala natin at nagre-resulta ito sa pagkakaroon ng katamaran sa ating isipan para gamitin or gawin tong project na to. At gusto rin natin agad makahanap ng bagong kahuhumalingang bagay, no? Ganun tayo kabilis. Sa kalagitnaan ng isang pag-uusap, maaari tayong biglang mawala sa topic na nagiging sanhi ng hindi magandang pakikipag-usap ng ayon sa agenda at pwedeng ikasama ng loob ng iba. Minsan bigla na lang nating mapapansin na lumipas na ang mahalagang minuto habang kami ay abala pa rin sa ibang bagay na ginagawa, no? Bukod dito, may mga pagkakataon pa rin parang nanghihina tayo at wala tayong lakas pagkagising natin sa umaga. Nararamdaman natin ang kakulangan sa pahinga at kahit anong gawin natin para maging masigla, tila ayaw makisama ng ating isipan. Sa kabila ng mga hamong ito, may mga pagkakataon din ng ating utak ay naging sobrang focus at may kakayanan na magbigay ng mataas na concentration. Kaya't kahit na sobrang hirap ng gagawin, minsan nagagawa nating simulan agad or may mga araw na tila napakahirap pero nami-meet pa rin natin ang deadline ng ating mga assignments. Isa pang katotohanan tungkol sa ADHD ay madalas tayong nang i-interrupt sa mga usapan. Hindi ito dahil sa kawalang galang or kabastusan, kundi dahil ito sa pagkontrol ng ating impulsivity. Mahirap man ito ito ay bahagi ng ating karanasan dahil laging may chance na magdulot ito ng pagkalimot at pagkaantala sa mga deadline. Kaya gusto natin sabihin agad. May mga magandang aspeto rin naman ang pagkakaroon ng ADHD. Halimbawa, ang ating malalim na attachment sa mga bagay na mahalaga sa atin at ang ating likas na pagiging malikhain ay nagbibigay sa atin ng mga extraordinary management sa mga bagay-bagay. Sa video na ito, layunin natin na ipakita ang mga pagsubok na kaakibat ng ADHD, ngunit na layunin din natin na ipaalam ang mga kalakasan na nagbibigay diin sa ating kakayanan at kasiyahan. Mahalaga na mahalin natin ang ating sarili, tanggapin natin ang mga aspeto ng ating pagkatao at pahalagan natin ang mga positibong talino at katangian na dala ng ating natatanging kakayanan. Kaya naman, ipagpatuloy lang ang iyong mga gawain, tanggapin mo kung sino ka at magsaya sa pinakamagandang bagay na meron ka. Hanggang dito na lang ang ating video para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig. Please like and subscribe.